kalagayan sa tinaguriang tent city sa Jeddah ng mga kababayang stranded tumitindi. Pati mga banyaga nagbigay na ng tulong matapos makita ang mga nagkalat na larawan sa social media sa kalunos-lunos na sitwasyon ng mga TNT. May balitang Middle East si Iya Estrada Cabadin. Sa pagdaan ng mga araw, halos punong-puno na ng mga tolda ang buong bakanteng lote sa gilid ng konsulado sa Jeddah kung saan pumuesto ang mga kababayan nating TNT. Umaasang makuha ang atensyon ng gobyerno at tulungan silang mapauwi. Magkakadikit na ang mga tolda at halos wala ng madaanan. Halo-halo ang mga sanggol na iilang buwan pa lamang ang edad, mga bata at kanilang mga magulang. Tanging ang mga toldang ito na lamang ang nasisilungan ng mga kababayan nating stranded dito sa Jeddah. Maingay, siksikan, sari-sari ang amoy galing sa basura sa bandang kanan. Maalikabok ang kanilang tinutulugan. Ang sanggol na ito, mahimbing pa rin ang tulog. Sa kabila ng maalinsangan na kapaligiran, walang kamuwang-muwang kung kailan nila masisilayan ang kanilang inang bayan. Si Mariam Faisal, 40 taong gulang, tubong basilan ay hirap ng kumilos dahilan sa mild stroke na dinanas kamakailan lamang. Ibinaba lamang daw siya ng kamag-anakan sa lugar na ito para mapasama sa mga mapapauwi ng Pilipinas at makapiling na rin ang 2 anak. Nagpatingin na po ba kayo sa doktor? Ano pong sabi ng doktor? Na ano daw pong sakit niyo? Ano po dito parating sa anak niyo? Tulong-tulong sila sa paghahanda ng pagkain para sa lahat mula sa mga donasyon na pinadadala sa kanila. Pila-pila ang mga ito kapag luto na ang pagkain at naglagay na din sila ng mga babala para daw kahit papaano ay maging maayos ang kanilang sitwasyon. Sinubukan kong maging TNT. Napakahirap pala ng buhay dito. Bago ka makakain, kailangan mong pumila. Pati nga ibang lahi ay di napigilan ng emosyon nang makita ang sitwasyon ng ating mga kababayan. We will try to get to a portable country and we'll try to get stuff from the pharmacy and the medicine. But I hope the situation gets fixed. Humahanap na daw ang konsulado ng mas maayos na lugar para sa kanila habang naghihintay ng repatriation. Sa ngayon ay naghahanap kami ng mga maaaring malilipatan at may mga pinakausap kami tungkol dyan. At of course, humihingi rin kami ng advice tayo sa Department of Foreign Affairs kasi kakailanganan ng pondo kung sakaling kailangan nila ng lipas. Nagbabalita sa Middle East, Iya Estrada Cabadin, Jeddah, Saudi Arabia.